I'll swallow it for you. Kabanata 751, I'll swallow it for you. Nakakatay ng manok at aso. Haw. Hindi napigilan ni Elzon na mapatawa. Ano, dala mo pa ba yung Marshall Saint na sandata mo? Medyo pansamantalang tanong ni Elzon. Gumisi si Chinyu. Hindi mo kailangang mag-probe. Wala sa akin ang sandata ng Marshall Saint na iyon. Nang marinig ang mga salitang ito, si Elzon ay maaaring ituring na ganap na gumaan. Ang panloob na chi sa kanyang katawan ay nagsimulang mabagal. Napuno ng internal chi ng isang peak stage na martial marquee ang buong tahimik na bar. Tumayo si Chinyu at sinabi, pumunta tayo sa ibang lugar. Huwag mong istorbohin ang negosyo niya. Pagkatapos sabihin ito, pinangunahan ni Chinyu at lumabas ng pinto. Pagtingin sa likod ni Chinyu, pinaikit ni Elzon ang kanyang mga mata. Bigla siyang naglunsad ng pag-atake. Isang bagzo ng hangin ang bumangon sa ilalim ng kanyang mga paa, at isang pares ng kamao ang mabangis na idiniin patungo kay Chinyu. Chinyu! Agad na napasigaw si Yao Ming sa gulat. Gayunpaman, huli na para umiwas sa oras na ito. Ang bilis ng isang peak martial marquee ay masyadong mabilis. Klang! Ang kamao ni Elzon ay humampas ng mahigpit sa likod ni Chinyu. Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw sa buong silid. Gayunpaman, ang walang katulad na mabangis na kamao na ito ay hindi nagawang yumugan si Chinyu kahit kaunti. Dahan daw ang tumalikod si Chinyu at nakangiting sinabi, kahit isang palihim na pag-atake ay walang silbi. Isa ka talagang basura. Nagbago ang ekspresyon ni Elzon. Hindi niya maiwasang mapa-atres, at mas naging mapagmatsyag ang kanyang ekspresyon. Hihintayin kita sa harap, malamig na sabi ni Chinyu. Pagkasabi nito, tumalikod si Chinyu at lumabas ng bar. Malamig na ngumuso si Elzon at saka mabilis na hinabol siya. Pupunta ba tayo? Tanong ni Wan Gokyong. Tumango si Yao Ming at sinabing, tara na at tingnan natin. Tuldok. Mahigit 10 kilometro ang layo, mayroong isang abandonadong pabrika. Desyerto at walang ilaw. Tumayo roon si Chinyu at tahimik na naghintay sa pagdating ni Elzon. Pagkalipas ng ilang minuto, may kumislap na ilaw sa harap ni Chinyu. Pagkatapos, nagpakita si Elzon sa harap ni Chinyu na may hawak na crossbow. Chinyu? Ngayon ang araw na mamatay ka, malamig na sabi ni Elzon. Walang ekspresyong tiningnan ni Chinyu si Elzon at sinabing, mukhang hindi ka mahalaga sa Jingdu Martial Arts Association. Sumimangot si Elzon at malamig na sinabi, anong ibig mong sabihin? Kung ito ay mahalaga, hindi ka nila pinadala dito para mamatay, sabi ni Chinyu na may kasamang pagngisi. Nanlaki ang mga pupils ni Elzon at galit na sinabi niya, mayabang. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, hinawakan ni Elzon ang crossbow, at isang sinag ng liwanag ang bumaril patungo kay Chinyu. Ang crossbow na ito ay naglabas ng purong panloob na lakas. Pagkatapos ng crossbow, ang panloob na lakas ay maaaring 12-dosenang beses na mas malakas. Ang sinag ng liwanag na iyon ay naglalaman ng isang malakas na puwersa, at ito ay bumaril patungo sa Chinyu. Kalmado si Chinyu. Kinuyam niya ang kamao niya, tapos biglang sumuntok. Boom! Isang malakas na tunog ang yumanig sa lupa at ang alikabok ay lumipad kung saan-saan. Ang abandonadong pabrika, na wasak na, ay naging alikabok sa sandaling ito. Sa ilalim ng suntok na ito, nabasag ang liwanag mula sa crossbow. Sa kabilang banda, kalmado ang ekspresyon ni Chinyu. Hindi naman siya naapektuhan. Nagbago ang ekspresyon ni Elzon at malamig niyang sinabi, ang tigas ng katawan. Ano pang galaw mo? Gamitin mo na lang sila. Tahimik na tumingin si Chinyu kay Elzon. Gumisi si Elzon at sinabing, huwag kang masyadong maaga. Ito ay isang pagsubok lamang. Ngayon, pumunta tayo sa pangunahing paksa. Bago pa siya matapos magsalita, biglang sumulpot ang figure ni Elzon. Ang crossbow sa kanyang kamay ay kumikislap ng liwanag, na para bang ito ay gumagawa ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Hualala! Sunod-sunod na kakaibang tunog ang ibinugo mula sa pana. 100 light slash. Kasabay ng galit na dagindong ni Elzon, ang crossbow sa kanyang kamay ay agad na sumambulat na may mga pagsabog ng nakasisilaw na liwanag.
Sa isang iglap, hindi mabilang na mga bola ng liwanag ang bumaril patungo kay Chinyu. Ang mga bola ng liwanag na ito ay naglalaman ng isang lubhang mapanirang kapangyarihan. Kahit saan sila dumaan, pati hangin ay nag-aapoy. Isang bola ng liwanag ang sunod-sunod na binomba, halos gawing tinadtad na karne ang Chinyu. Ang diskarteng ito ay isa sa mga sikat na diskarte ni Alzon. Ang napakalaking halaga ng enerhiya, sa ilalim ng pag-activate ng crossbow, ay naglalaman ng isang hindi maisip na kapangyarihan. Malamig ang ekspresyon ni Chinyu. Nakaharap sa daang bola ng liwanag na ito, hindi nagpakita ng takot si Chinyu. Sa isang galit na dagindong, ang kanyang katawan ay biglang sumambulat ng gintong liwanag. Ang nagniningning na liwanag ay agad na nagpapaliwanag sa paligid. Gusto niyang pilitin na labanan ang 100 light slash na ito. Si Yao Ming, na nanonood ng labanan, ay tila may napansin. Bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mukha ni Wan Gokyong. Tulad ng sinabi ni Yao Ming, binalak ni Chinyu na gamitin ang kanyang pisikal na katawan upang pilitin na labanan ang diskarteng ito. Boom! Ang mga light ball ay umulan sa katawan ni Chinyu. Agad na bumagsak ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Chinyu, at sunod-sunod na lumitaw ang mga bitek. Boom! Ang lupa, kung saan si Chinyu ang sentro, ay ganap na gumuho, at ang mga durog na bato ay bumaril sa lahat ng direksyon, tulad ng mga bala. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Alzon na mapangiti. Ang pagmamataas ay magbabayad sa iyo ng halagang nararapat sa iyo. Tumingin siya sa alikabok mula sa itaas, at isang malupit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ngunit sa sumunod na segundo, biglang nagbago ang ekspresyon ni Alzon. Ang lupa sa paligid ng Chinyu ay gumuho, ngunit ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Chinyu ay buo, na bumubuo ng isang mahabang halijing bato. Ang damit ni Chinyu ay basag-basag, ngunit ang kanyang katawan ay buo. Sa ilalim ng gininto ang liwanag, mukha siyang Diyos. Paano ito nangyari? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Alzon. Tumingin si Chinyu sa direksyon ni Alzon at nginisyan. Ito ba ang teknik mo? Kaya lang. Agad na nagalit si Alzon. Huwag kang masyadong mayabang. Umungol si Aojao at hinawakan ang crossbow gamit ang dalawang kamay. Ang panloob na lakas sa katawan ni Alzon ay bumubuhos sa crossbow. Ang crossbow ay tila hinuhugot ang panloob na lakas ni Alzon. Sa isang maikling sandali, naglalaman ito ng hindi maisip na kapangyarihan. Sa harap ng crossbow, nagkaroon ng nakakatakot na presyon. Dahil sa pressure na ito, kahit si Yao Ming ay nakaramdam ng hindi komportable. Pumunta ka sa impyerno. Sinabayan ng galit na dagindong ni Alzon, ang crossbow ay agad na sumabog na may nakasisilaw na bola ng liwanag. Ang bola ng liwanag na ito ay walang kapantay na maliwanag, maihahambing sa araw at buwan, at ang kapangyarihan sa loob ay mas hindi maisip. Nakakatakot na kapangyarihan. Kumunat ang noo ni Yao Ming. Tumingin siya sa direksyon ni Chinyu at hindi niya maiwasang mag-alala. Hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagtugon si Chinyu. Boom! Kasunod ng pag-activate ng crossbow, ang bola ng liwanag na iyon ay durog patungo sa Chinyu. Ang bola ng liwanag na ito ay may diameter na ilang metro at hindi mapapantayan ang laki. Sa harap ng bola ng liwanag na ito, ang figure ni Chinyu ay tila hindi gaanong mahalaga. Sa isang kisap mata, ang bola ng liwanag na ito ay dumating sa harap ni Chinyu. Si Chinyu, na hindi kumikibo, sa wakas ay nakakilos. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at malamig na sinabi, Divine Devouring Technique. Sa isang iglap, ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig. Hinawakan niya ang bola ng liwanag at nilunok ito sa sumunod na segundo. Ang eksenang ito ay agad na nagpalaglag ng panga ng lahat. Maging sina Yao Ming at Wan Gokyong ay hindi napigil ang mapatulala. Ano ito? Napuno ng pagkabigla ang magagandang mata ni Yao Ming. Hindi pa ako nakakita ng ganoong barbaric spell, gulat na sabi din ni Wan Gokyong. Kabanata 752, I'll swallow it for you. Nakakatay ng manok at aso. Ha. Hindi napigilan ni Alzon na mapatawa. Ano, dala mo pa ba yung martial saint na sandata mo? Medyo pansamantalang tanong ni Alzon. Gumisi si Chinyu.
Hindi mo kailangang mag-probe. Wala sa akin ang sandata ng martial saint na iyon. Nang marinig ang mga salitang ito, si Elzon ay maaaring ituring na ganap na gumaan. Ang panloob na chi sa kanyang katawan ay nagsimulang mabagal. Napuno ng internal chi ng isang peak stage na martial marquee ang buong tahimik na bar. Tumayo si Chinyu at sinabi, pumunta tayo sa ibang lugar. Huwag mong istorbohin ang negosyo niya. Pagkatapos sabihin ito, pinangunahan ni Chinyu at lumabas ng pinto. Pagtingin sa likod ni Chinyu, pinaikit ni Elzon ang kanyang mga mata. Bigla siyang naglunsad ng pag-atake. Isang bagzo ng hangin ang bumangon sa ilalim ng kanyang mga paa, at isang pares ng kamao ang mabangis na idiniin patungo kay Chinyu. Chinyu! Agad na napasigaw si Yao Ming sa gulat. Gayunpaman, huli na para umiwas sa oras na ito. Ang bilis ng isang peak martial marquee ay masyadong mabilis. Klang! Ang kamao ni Elzon ay humampas ng mahigpit sa likod ni Chinyu. Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw sa buong silid. Gayunpaman, ang walang katulad na mabangis na kamao na ito ay hindi nagawang yumugan si Chinyu kahit kaunti. Dahan-dahang tumalikod si Chinyu at nakangiting sinabi, kahit isang palihim na pag-atake ay walang silbi. Isa ka talagang basura. Nagbago ang ekspresyon ni Elzon. Hindi niya maiwasang mapa-atres, at mas naging mapagmatsyag ang kanyang ekspresyon. Hihintayin kita sa harap, malamig na sabi ni Chinyu. Pagkasabi nito, tumalikod si Chinyu at lumabas ng bar. Malamig na ngumuso si Elzon at saka mabilis na hinabol siya. Pupunta ba tayo? Tanong ni Wan Gokyong. Tumango si Yao Ming at sinabing, tara na at tingnan natin. Tuldok. Mahigit 10 kilometro ang layo, mayroong isang abandonadong pabrika. Desyerto at walang ilaw. Tumayo roon si Chinyu at tahimik na naghintay sa pagdating ni Elzon. Pagkalipas ng ilang minuto, may kumislap na ilaw sa harap ni Chinyu. Pagkatapos, nagpakita si Elzon sa harap ni Chinyu na may hawak na crossbow. Chinyu? Ngayon ang araw na mamatay ka, malamig na sabi ni Elzon. Walang ekspresyong tiningnan ni Chinyu si Elzon at sinabing, mukhang hindi ka mahalaga sa Jingdu Martial Arts Association. Sumimangot si Elzon at malamig na sinabi, anong ibig mong sabihin? Kung ito ay mahalaga, hindi ka nila pinadala dito para mamatay, sabi ni Chinyu na may kasamang pagngisi. Nanlaki ang mga pupils ni Elzon at galit na sinabi niya, mayabang. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, hinawakan ni Elzon ang crossbow, at isang sinag ng liwanag ang bumaril patungo kay Chinyu. Ang crossbow na ito ay naglabas ng purong panloob na lakas. Pagkatapos ng crossbow, ang panloob na lakas ay maaaring 12-dosenang beses na mas malakas. Ang sinag ng liwanag na iyon ay naglalaman ng isang malakas na puwersa, at ito ay bumaril patungo sa Chinyu. Kalmado si Chinyu. Kinuyam niya ang kamao niya, tapos biglang sumuntok. Boom! Isang malakas na tunog ang yumanig sa lupa at ang alikabok ay lumipad kung saan-saan. Ang abandonadong pabrika, na wasak na, ay naging alikabok sa sandaling ito. Sa ilalim ng suntok na ito, nabasag ang liwanag mula sa crossbow. Sa kabilang banda, kalmado ang ekspresyon ni Chinyu. Hindi naman siya naapektuhan. Nagbago ang ekspresyon ni Elzon at malamig niyang sinabi, ang tigas ng katawan. Ano pang galaw mo? Gamitin mo na lang sila. Tahimik na tumingin si Chinyu kay Elzon. Gumisi si Elzon at sinabing, huwag kang masyadong maaga. Ito ay isang pagsubok lamang. Ngayon, pumunta tayo sa pangunahing paksa. Bago pa siya matapos magsalita, biglang sumulpot ang figure ni Elzon. Ang crossbow sa kanyang kamay ay kumikislap ng liwanag, na para bang ito ay gumagawa ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Huwalala! Sunod-sunod na kakaibang tunog ang ibinugo mula sa pana. 100 light slash. Kasabay ng galit na dagindong ni Elzon, ang crossbow sa kanyang kamay ay agad na sumambulat na may mga pagsabog ng nakasisilaw na liwanag. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga bola ng liwanag ang bumaril patungo kay Chinyu. Ang mga bola ng liwanag na ito ay naglalaman ng isang lubhang mapanirang kapangyarihan. Kahit saan sila dumaan, pati hangin ay nag-aapoy. Isang bola ng liwanag ang sunod-sunod na binomba, halos gawing tinadtad na karne ang Chinyu.
Ang diskarteng ito ay isa sa mga sikat na diskarte ni Ozon. Ang napakalaking halaga ng enerhiya, sa ilalim ng pag-activate ng crossbow, ay naglalaman ng isang hindi maisip na kapangyarihan. Malamig ang ekspresyon ni Chinyu. Nakaharap sa daang bola ng liwanag na ito, hindi nagpakita ng takot si Chinyu. Sa isang galit na Dagindong, ang kanyang katawan ay biglang sumambulat ng gintong liwanag. Ang nagniningning na liwanag ay agad na nagpapaliwanag sa paligid. Gusto niyang pilitin na labanan ang 100 light slash na ito. Si Yao Ming, na nanonood ng labanan, ay tila may napansin. Bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mukha ni Wan Gokyong. Tulad ng sinabi ni Yao Ming, binalak ni Chinyu na gamitin ang kanyang pisikal na katawan upang pilitin na labanan ang diskarteng ito. Boom! Ang mga light ball ay umulan sa katawan ni Chinyu. Agad na bumagsak ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Chinyu, at sunod-sunod na lumitaw ang mga bitek. Boom! Ang lupa, kung saan si Chinyu ang sentro, ay ganap na gumuho, at ang mga durog na bato ay bumaril sa lahat ng direksyon, tulad ng mga bala. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Ozon na mapangiti. Ang pagmamataas ay magbabayad sa iyo ng halagang nararapat sa iyo. Tumingin siya sa alikabok mula sa itaas, at isang malupit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ngunit sa sumunod na segundo, biglang nagbago ang ekspresyon ni Ozon. Ang lupa sa paligid ng Chinyu ay gumuho, ngunit ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Chinyu ay buo, na bumubuo ng isang mahabang halijing bato. Ang damit ni Chinyu ay basag-basag, ngunit ang kanyang katawan ay buo. Sa ilalim ng gininto ang liwanag, mukha siyang Diyos. Paano ito nangyari? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Ozon. Tumingin si Chinyu sa direksyon ni Ozon at nginisyan. Ito ba ang teknik mo? Kaya lang. Agad na nagalit si Ozon. Huwag kang masyadong mayabang. Umungol si Ozhao at hinawakan ang crossbow gamit ang dalawang kamay. Ang panloob na lakas sa katawan ni Ozon ay bumubuhos sa crossbow. Ang crossbow ay tila hinuhugot ang panloob na lakas ni Ozon. Sa isang maikling sandali, naglalaman ito ng hindi maisip na kapangyarihan. Sa harap ng crossbow, nagkaroon ng nakakatakot na presyon. Dahil sa pressure na ito, kahit si Yao Ming ay nakaramdam ng hindi komportable. Pumunta ka sa impyerno. Kasabay ng galit na Dagindong ni Ozon, ang crossbow ay agad na sumabog na may nakasisilaw na bola ng liwanag. Ang bola ng liwanag na ito ay walang kapantay na maliwanag, maihahambing sa araw at buwan, at ang kapangyarihan sa loob ay mas hindi maisip. Nakakatakot na kapangyarihan. Kumunat ang noo ni Yao Ming. Tumingin siya sa direksyon ni Chinyu at hindi niya maiwasang mag-alala. Hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagtugon si Chinyu. Boom! Kasunod ng pag-activate ng crossbow, ang bola ng liwanag na iyon ay durog patungo sa Chinyu. Ang bola ng liwanag na ito ay may diameter na ilang metro at hindi mapapantayan ang laki. Sa harap ng bola ng liwanag na ito, ang figure ni Chinyu ay tila hindi gaanong mahalaga. Sa isang kisap mata, ang bola ng liwanag na ito ay dumating sa harap ni Chinyu. Si Chinyu, na hindi kumikibo, sa wakas ay nakakilos. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at malamig na sinabi, Divine Devouring Technique. Sa isang iglap, ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig. Hinawakan niya ang bola ng liwanag at nilunok ito sa sumunod na segundo. Ang eksenang ito ay agad na nagpalaglag ng panga ng lahat. Maging sina Yao Ming at Wan Gokyong ay hindi napigil ang mapatulala. Ano ito? Napuno ng pagkabigla ang magagandang mata ni Yao Ming. Hindi pa ako nakakita ng ganoong barbaric spell, gulat na sabi din ni Wan Gokyong. Kabanata 753, Pagpugot ng Ulo. Ang malaking bola ng liwanag ay sinipsip sa tiyan ni Chinyu. Ang bola ng liwanag ay lumiit ng lumiit hanggang sa tuluyang mawala. Tinapik ni Chinyu ang kanyang tiyan at dumighay na may nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi masama. Gaano ka komportable? Gumisi si Chinyu. Si Ozon, na nasa hindi kalayuan, ay may sobrang pangit na ekspresyon. Ang kanyang noo ay natatakpan ng patong-patong na pawis. How is this possible? Napalunok si Ozon, na parang hindi makapaniwala sa eksenang nasa harapan niya.
Malamig na tiningnan ni Chinyu si Aozon at sinabing, kung ito ang iyong trump card, mamamatay ka. Kinagat ni Aozon ang kanyang mga ngipin, hinawakan ang crossbow, at malamig na sinabi, Chinyu, huwag kang masyadong mayabang. Pagkasabi nun, parang nabaliw si Aozon. Hinawakan niya ang crossbow sa kanyang kamay at patuloy na nag-spell kay Chinyu. Halos sirain ng napakatinding liwanag ang buong lupa. Gayunpaman, si Chinyu, na natatakpan ng gininto ang liwanag, ay hindi naapektuhan. Pagkatapos ng serye ng walang pinipiling pag-atake, buo pa rin si Chinyu. Tapos ka na ba? It's my turn, malamig na sabi ni Chinyu. Pinunasan ni Aozon ang pawis sa kanyang noo. Nang magsasalita na sana siya, nawala ang anyo ni Chinyu sa manipis na hangin. Sa sumunod na segundo, naramdaman niya ang isang gintong liwanag na kumikislap sa harap ng kanyang mga mata. Pagkatapos, isang malaking kamao ang marahas na nabasag sa crossbow. Boom! Ang kamao na ito ay naglalaman ng puwersa na 10,000 tonelada. Ang gininto ang liwanag ay naging sustansya at direktang durog sa pana. Ang armas na ipinagmamalaki ni Aozon ay naging mga guho ng ganoon. Ikaw, sinira mo talaga ang sandata ko. Napakaputla ng mukha ni Aozon. Gumisi si Chinyu at sinabing, sa pagkakaalam ko, karamihan sa iyong lakas ay nagmula sa sandata na ito, tama ba? Namutla ang mukha ni Aozon at hindi siya umimik. Kung wala ang sandata na ito, natatakot ako na ang iyong titulo bilang isang peak stage na Martial Marquis ay hindi karapat-dapat. Tumingin si Chinyu kay Aozon na may malamig na hangarin sa pagpatay sa kanyang mga mata. Kinagat ni Aozon ang kanyang mga ngipin at umungal, Chinyu, huwag kang maging mayabang. Pagkatapos sabihin iyon, kinuyam ni Aozon ang kanyang kamao at marahas na inihampas ito kay Chinyu. Si Aozon ay, pagkatapos ng lahat, sa peak stage na Martial Marquis Realm, kaya natural na kitang-kita ang kanyang lakas. Gayunpaman, nang damapo ang suntok na ito sa katawan ni Chinyu, talagang hindi siya nasaktan ni Katie tingman lang. Sa halip, pinagpag nito ang kanyang palso hanggang sa sumakit. Ito. Umatras ng 2 hakbang si Aozon. Bakas sa mukha niya ang takot, at pagkatapos ay tumakbo siya. Ngunit paano siya mabibigyan ni Chinyu ng pagkakataon? Isang malaking gininto ang kamay ang humampas kay Aozon sa lupa gamit ang isang palad. Isang malaking palm print ang agad na lumitaw sa lupa. Halos madurog ang katawan ni Aozon sa meat paste. Bago pa makatayo si Aozon, isang gintong kamao ang bumaba na mula sa langit. Boom! Sa suntok na ito, direktang nabasag ang gulugod ni Aozon. 12 ng mga buto ang agad na nabasag at naging pinong pulbos. Gustong bumangon ni Aozon, ngunit nalaman niyang walang suporta mula sa mga buto, at hindi na siya makatayo. Ano, ito ba ang tuktok ng Martial Marquis Realm? Kaya lang. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Aozon. Sinabi ni Aozon sa sakit, iligtas mo ako. Nakikiusap ako, iligtas mo ako. Patawarin kita. Ikaw na mamamatay tao, nabuhay ka na ng 12 ng taon. Oras na para bayaran mo ang presyo, malamig na sabi ni Chinyu. May gustong sabihin si Aozon, ngunit hindi siya binigyan ni Chinyu ng pagkakataon. Inabot niya ang palad niya at hinawakan ang dantiyan ni Aozon. Sa susunod na segundo, hinailan ni Chinyu ang golden core ni Aozon mula sa kanyang tiyan. Mabilis na naubos ang internal chi ni Aozon. Sa isang iglap, siya ay naging isang malamig na bangkay. Naglaro si Chinyu sa golden core at nagulat na makitang mas malaki ito kaysa sa lahat ng iba pang golden core na nakita niya noon. Maaaring mas malaki ang golden core sa tuktok ng Martial Marquis Realm. Napaisip si Chinyu sa sarili. Hindi siya nagmamadaling isubo ang golden core sa kanyang tiyan. Sa halip, binalak niyang panatilihin ito pansamantala at gamitin ito kapag nakapasok siya sa Martial Saint Realm sa hinaharap. Pagkatapos kunin ang golden core, binuhat ni Chinyu ang bangkay ni Aozon at naglakad patungo kay Yao Meng. Ang lakas mo talaga nakakagulat, nakangiting sabi ni Yao Meng. Talagang nakakagulat na nakakuha ka ng ganoong lakas sa loob lamang ng 2 taon. Napangiti si Chinyu at sinabing, Miss Yao, nambobola mo ako. Hindi napigilan ni Wang Gokyong na mapabuntong hininga at sinabing, no wonder na gusto ka ni Miss Yan. I have to say,
Yu is really like a fearless hero, full of charm. Dahil sa papuri nila, medyo napahiya si Chinyu. Kung wala nang iba, mag-iwan muna ako, sabi ni Chinyu. Ngumiti si Yao Ming at sinabing, okay, see you in a few days at the Martial Arts Academy. Pumayag si Chinyu, pagkatapos ay kinuha niya ang katawan ni Aozon at umalis. Tuldok. Kinabukasan. Kalalabas lang ni Lola Chin sa Jingdu Martial Arts Association at pupunta na sana sa Martial Arts Academy nang makita niya ang bangkay na nakasabit sa gate. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Lola Chin nang makita niya ang bangkay na ito. Kahit na halos maduraj na ang katawan ni Aozon, nakilala pa rin ni Lola Chin ang kanyang pagkakakilanlan sa isang sulyap. Si Aozon, patay na talaga. Napakalamig ng ekspresyon ni Lola Chin. Lola Chin, anong nangyayari? Sumunod din si Ziyahang at nagtanong habang kunwaring gulat. Hindi sumagot si Lola Chin ngunit kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, kumuha ka ng magtapon ng bangkay. Oo. Nagmamadaling tumango si Ziyahang. Napuno siya ng excitement. Hindi niya akalain na si Aozon ay talagang papatayin ni Chinyu. Kailangang malaman ng isa na siya ay nasa rurok ng Martial Marquee Realm. Mukhang hindi mali ang pinili ko, naisip ni Ziyahang sa sarili. Hindi na nanatili si Lola Chin. Tumalikod siya at naglakad patungo sa Martial Arts Academy. Pagkarating sa Martial Arts Academy, dumiretso si Lola Chin sa kwarto ni Blackie. Lola Chin. Nang makita si Lola Chin, agad na tumayo si Blackie. Sinabi ni Lola Chin sa malalim na boses, Blackie, samahan mo ako kaagad. Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Blackie. Malamig na sinabi ni Lola Chin, gusto kitang dalhin sa Mystic Realm. Hindi na tayo makapaghintay pa. Sa Mystic Realm. Lalong naguluhan si Blackie. Tinulyapan siya ni Lola Chin at sinabing, namatay si Aozon sa kamay ni Chinyu. Ito ay sapat na upang ipakita na ang kasalukuyang Chinyu ay hindi na katulad ng dati. Upang maiwasan ang anumang aksidente, gusto kong dalhin ka upang maligo sa dugo ni Yan Ruozo at maipasa ang kanyang bloodline power. Ngumiti si Blackie at sinabing, Lola Chin, hindi na kailangan yan. Hindi karapat-dapat na banggitin si Chinyu. Oo, wala lang ako. Bakit mag-abala? Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Chinyu sa pintuan. Naging malamig ang ekspresyon ni Lola Chin at sinabi niya na may masamang tono, Chinyu, sinong nagsabi sa iyong pumunta dito? Sumulyap si Chinyu kay Blackie at sinabing may bahagyang nanunuyang tono, mukhang wala kang tiwala sa hayop na pinalaki mo. Chinyu? Nililigawan mo si kamatayan. Nang marinig iyon, agad na humakbang pasulong si Blackie at biglang sumabog ang internal chi sa kanyang katawan. Kabanata 754, ang nag-aalalang Lola Chin. Hindi natinag si Chinyu sa galit ni Blackie. Malamig siyang tumingin kay Lola Chin at sinabing, nakahanap ka ba ng papatay sa akin? Gusto mo bang dalhin siya sa Mystic Realm ng maaga? Walang hiya ka talaga. Nililigawan mo si kamatayan. Galit na galit si Blackie. Ikinaway niya ang kanyang malaking palad, at isang itim na kamao ang dumiretso kay Chinyu. Hindi sumuko si Chinyu, at kinuyam ang kanyang kamao para salubungin ito. Boom! Isang malakas na tunog ang kumalat sa buong Martial Arts Academy. Ang magkabilang panig ay may lakas ng kanilang pisikal na katawan, ngunit ang mga alon ng hangin na sumabog mula sa kanila ay halos nawasak ang buong patio. Bagamat sinusubukan lamang nilang dalawa ang isa't isa, naglalaman pa rin sila ng napakalakas na lakas. Tinulyapan ni Blackie ang kanyang kamao, at hindi niya maiwasang bahagyang sumimangot. May mga bitik sa kanyang itim na kamao. Bagamat hindi malubha ang pinsala, nakakagulat ito. Napakalakas ng katawan ni A. Heaven Swallow ang python. Ang panlabas na layer ng balat nito ay masasabing hindi masisira. Pero ngayon, dehado kapag nakikipag-away sa isang tao. Paano niya ito matatanggap? Hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni Lola Chin. Malamig siyang tumingin kay Chinyu, walang lihim ang kanyang layuning pumatay. Old Beastard? Dadating ako at kukunin ko ang kanyang buhay sa tamang oras sa loob ng 3 araw, sabi ni Chinyu, itinuro si Blackie. Pagkasabi nito, tumalikod si Chinyu at umalis.
Sa silid, mas naging malamig ang ekspresyon ni Lola Chin. Chinyu. Kinagat ni Lola Chin ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang mga payat na kamay ay bahagyang nakakuyom. Sumugod si Blackie at sinabing, Lola Chin, hindi ako papatalo sa kanya. Tinulyapan ni Lola Chin si Blackie at sinabing, hindi ka dapat matalo, kahit isang beses. Para kay Lola Chin, hindi lang si Blackie ang kanyang alaga, kundi pati na rin ang kanyang dugo at pawis. Itinuring pa niya si Blackie bilang sariling supling. Sa makatuwid, kinailangan siyang gawin ni Lola Chin na numero 1 sa nakababatang henerasyon anuman ang mangyari. Bukod pa riyan, kapag natalo si Blackie, nangangahulugan ito na makapasok si Chinyu sa Mystic Realm na nagpakulong kay Yan Rozo. Ang Mystic Realm na iyon ay sikreto ng Jingdu Martial Arts Association, at talagang hindi ito makuha ni Chinyu. Hindi ako magpapatalo, kinuyam ni Blackie ang kanyang mga kamao at sinabi sa mahinang boses. Walang sinabi si Lola Chin. Ang gusto niya ay 100% katiyakan. Mag-iisip ako ng paraan para hayaan kang manalo, sabi ni Lola Chin sa malalim na boses. Tumalikod siya at lumabas ng kwarto, bakas ng pagpatay ang bumungad sa kanyang mga mata. Sa kabilang panig, opisyal na bumalik si Chinyu sa Martial Arts Academy. Bilang unang batch ng mga mag-aaral ng Martial Arts Academy, nakatanggap sila ng mahusay na pagtrato at nagkaroon ng sarili nilang mga malayang mansyon. Hindi alam kung sinadya o hindi, ngunit ang mansyon ni Chinyu at ang mansyon ni Yan Jinyaw ay nagkataong magkatabi. Nang bumalik si Chinyu, nakasalubong niya si Yan Jinyaw, na nakatayo sa pintuan. Nakita niya ang mahigit 10 tao na nakatayo sa tabi ni Yan Jinyaw. Ang 10 taong ito ay hindi matanda, nasa maagang 20s lamang. Sa paghusga mula sa kanilang panloob na chi, ang pinakamalakas sa mga taong ito ay isang baguhan na Martial Marquis. Ang natitira ay nasa kalahating hakbang na Martial Marquis realm. Chinyu? Hindi ko inaasahan na maglalakas loob kang bumalik, sarkastikong sabi ni Yan Jinyaw. Tinulyapan siya ni Chinyu at sinabing, ano? Napakabata ba ng mga tagasunod mo ngayon? Tinulyapan ni Yan Jinyaw ang mga tao sa paligid niya at pagkatapos ay walang pakialam na sinabi, ang mga taong ito ay aking mga tagasunod at mga alagad ko rin. Hindi napigilan ni Chinyu na matawa. Ano? Nagpaplano ka bang maging independent sa pamilya yan? Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at nagtanong. Si Yan Jinyaw ay hindi nababalisa. Sa halip, sinabi niyang walang pakialam, kung ikaw, Chinyu, ay makapagtatag ng sarili mong sekta, ako, si Yan Jinyaw, ay magagawa rin iyon. Lahat ng mga taong ito ay sobrang talino. Kung ikukumpara sa basurahan ng iyong Green Moon Villa, hindi masasabi kung gaano sila kalakas. Bahagyang mayabang ang tono ni Yan Jinyaw. Tama na. Napakataas ng mga kinakailangan ng ating Panginoon para sa pagkuha ng mga alagad. Hindi lahat ay maaaring maging disipulo, malamig na sabi ng isang kabataan sa tabi ni Yan Jinyaw. Hindi mapakali si Chinyu kay Yan Jinyaw. Tumalikod siya at bumalik sa sariling tirahan. Tumingin si Yan Jinyaw sa likod ni Chinyu nang umalis siya. Walang kamalay-malay ang kanyang tingin kay Xiaoyu. Sino ang babaeng iyon? Bakit hindi ko siya nakita kanina? Sumimangot si Yan Jinyaw at nagtanong. Guro, pupunta ako at maghahanap ng impormasyon para sa iyo, nagmamadaling sabi ng isang alagad sa tabi niya. Umiling si Yan Jinyaw at sinabing, hindi na kailangan. Kung gusto kong malaman, pwede ko siyang tanungin sa sarili ko. Bukod dito, hanggat gusto kong makakuha ng isang tao, maaari kong i-poach ang mga ito mula sa kanyang tagiliran anumang oras. Ito ang tiwala ni Yan Jinyaw. Bilang anak ng pamilyang yan, anuman ang background, hitsura, at mapagkukunan, mas mataas siya kay Chinyu. Sa makatuwid, naniniwala si Yan Jinyaw na ang kanyang alindog ay malayo sa kung ano ang maihahambing ni Chinyu. Tuldok. Sa mansion. Si Chinyu ay tila naiinip hanggang mamatay. 3 araw na lang ang natitira bago niya ipaglaban si Blackie. Wala siyang magagawa sa maikling 3 araw na ito, kaya pinili ni Chinyu na magpahinga. Dumating ang gabi. Gayunpaman, hindi makatulog si Chinyu sa gabi. Nakaupo siya sa looban, umiinom ng tsaa mag-isa. Medyo relaxed siya. Sa sandaling ito, may nakatutok na kay Chinyu.
Sa isang kagubatan malapit sa Martial Arts Academy, nakatayo doon si Lola Chin at isang batang babae. Kahit ano paman, kailangan nating mag-isip ng paraan para maakit si Chinyu palabas, malamig na sabi ni Lola Chin. Ang batang babae sa kanyang harapan ay medyo nalilito, Granny Chin, sa iyong kakayahan, bakit kailangan mo ng tulong ko? Maaari mo nalang patayin ang iyong daan papasok. Malamig na tiningnan siya ni Lola Chin at sinabing, kung lilipat ako sa Martial Arts Academy, hindi ba malalaman ng lahat ang tungkol dito? Sa oras na iyon, kahit na manalo si Blackie, hindi ito magiging maluwalhati. Biglang naintindihan ng dalaga. Natahimik siya saglit, at pagkatapos ay pansamantalang nagsabi, Lola Chin, kung kaya ko siyang dayain, maaari mo ba talagang bigyan ako ng bloodline? Oo naman. Malamig na tumango si Lola Chin. Kinagat ng dalaga ang kanyang ngipin at sinabing, okay. Pupunta ako. Pagkasabi noon ay mabilis siyang naglakad papasok sa Martial Arts Academy. Ang ekspresyon ni Lola Chin ay sobrang lamig, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng mga alon ng lamig. Gumamit siya ng lihim na pamamaraan para itago ang kanyang panloob na chi at naghintay ng isang buong araw sa pasukan ng tirahan ni Chinyu. Gayunpaman, si Chinyu ay walang balak na lumabas. Walang magawa, pumili si Lola Chin ng isang estudyante mula sa Martial Arts Academy at hiniling sa kanya na mag-isip ng paraan para dayain si Chinyu. Little Beastard, dumating na ang oras ng iyong kamatayan. Sabi ni Lola Chin na may malamig na ekspresyon. Kabanata 755, Pag-frame. Sa loob ng mansyon. Si Chinyu ay nakaupong mag-isa sa ilalim ng liwanag ng buwan, bahagyang inayos ang kanyang panloob na chi. Habang lumalakas ang kanyang lakas, lalong nagiging mahirap ang pagtaas ng kaharian ng isang tao. Maraming tao ang mananatili sa isang tiyak na kaharian sa buong buhay nila. Hindi alam kung gaano karaming mga henyo ang titigil bago ang isang tiyak na kaharian. Habang malalim ang iniisip ni Chinyu, isang magandang figure ang lumitaw sa pintuan. Pag-angat ng ulo, nakita niya ang isang hubog at magandang babae na lumabas sa pintuan. Sumulyap si Chinyu sa kanya at kumunat ang noo. Sino ka? Mabagal na naglakad ang babaeng ito patungo kay Chinyu na may magaan na hakbang. Nagkunwari siyang maislan at nakakaawa habang bumubulong, Mr. Chin, isa akong ordinaryong miyembro ng Martial Arts Academy, ako. Nakaranas ako ng ilang mga paghihirap kamakailan. Wala na talaga akong choice. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, maaari lang akong lumapit sa iyo para sa tulong. Nakaranas ng ilang mga paghihirap. Isang bakas ng pagkabigla ang sumilay sa mukha ni Chinyu. Patuloy ng babae, oo, hinahabol ako ng isang grupo ng mga tao. Sa ngayon, nagtatago sila sa labas ng Jingdo Martial Arts Association. Kapag nakalabas na ako, aatakihin ako nila. Habang nakatingin siya sa maselang at nakakaawa na babae sa kanyang harapan, bakas ng pangungutya ang sumilay sa mukha ni Chinyu. So anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Chinyu. Nagmamadaling sinabi ng babae, pakiusap tulungan mo akong patayin sila. Basta papatayin mo sila, ligtas ako. Mr. Chin, basta't handa kang tulungan ako, handa akong gawin ang lahat. Gumisi si Chinyu. Bakit kita tutulungan? Kung hindi mo ako tutulungan, mamamatay lang ako, mahinang hikbi ng babae. Ano ang kinalaman ng kamatayan mo sa akin? Kilala ba kita? Malamig na tanong ni Chinyu. Ibinuko ng babae ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit winagiway ni Chinyu ang kanyang kamay at pinutol siya. Hindi kita tutulungan. Lumabas ka, malamig na sabi ni Chinyu. Mr. Chin, ako. Sabi ko lumabas ka, hindi mo ba naiintindihan? Malamig na sabi ni Chinyu. Walang choice ang babae kundi tumayo at magnganga ng ngipin habang naglalakad palabas. Si Chinyu ay hindi isang taong nag-uumapo sa simpatiya. Bukod dito, ang mga salita ng babae ay puno ng mga butas, kaya mahirap para sa mga tao na maniwala sa kanya. Tuldok tuldok tuldok. Sa kagubatan, sinabi ng babae kay Lola Chin ang nangyari. Sabi ni Lola Chin na may malamig na ekspresyon, basura. Kung hindi mo kayang gawin ito, paano kita pagkakatiwalaan?
Ibinuko ng babae ang kanyang bibig, kinagat ang kanyang mga labi at sinabi sa mahinang boses, si Chinyu ay hindi sumusuko. Hindi siya naniniwala sa akin, ako. Bang! Bago pa matapos ang sasabihin ng babae ay bigla siyang tinamaan sa dibdib. Agad siyang napaatras nitong sampal. Nabali ang kanyang sternum at patuloy na umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Ang matinding sakit ay nahihirapan na rin siyang huminga. May bakas ng pamumutla sa kanyang magandang mukha. Tumangala siya at nakita si Lola Chin na malamig na nakatingin sa kanya. Granny Chin, ikaw? Itinuro ng babae si Lola Chin, puno ng pagkalito ang mukha nito. Gumisi si Lola Chin. Mukhang mas makatotohanan sa ganitong paraan. Halika, mag-isip ka ng paraan para dayin siya. Lubhang pangit ang ekspresyon ng babae, ngunit walang babalikan. Sa sandaling ito, wala na siyang daan palabas. Kaya lang niyang tiisin ang sakit at muling maglakad patungo sa mansyon ni Chinyu. Makalipas ang 10 minuto, muling lumitaw ang babae sa harap ni Chinyu. This time, mukha na siyang miserable. Nakakabigla ang sugat sa kanyang dibdib, at patuloy na bumubulwak ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Mr. Chin, I beg you to help me? Or else I will die? Ang sabi ng babae na may sakit na ekspresyon. Nang makita siyang ganito, hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Lahat ka talagang lumabas. Tinasaktan mo ang sarili mo. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti sa loob. Nang tatanggi na si Chinyu, isa pang figure ang lumitaw sa pintuan. Ang taong ito ay walang iba kundi si Yan Jinyao. Chinyu, talagang may bisyo kang puso. Kapag may dumating para magmakaawa sa'yo, wala ka talagang gagawin. Sabi ni Yan Jinyao na may sarkastikong tono. Tinulyapan siya ni Chinyu at sinabing, kung napakabait mo, matutulungan mo siya. Ibinuko ni Yan Jinyao ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi mangyayari iyon. Siya ang nagmamakaawa sa'yo, hindi ako. Hindi ba may nag-claim na siya ay nakatayo sa panig ng mga ordinaryong tao? Ngayong may dumating para humingi ng tulong, hindi siya natinag. Napaka-ipokrito. Patuloy na panunuyan ni Yan Jinyao. Nang marinig ito, dahan-daang tumayo si Chinyu. Tumingin siya sa babae at pinaikit ang mga mata. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sabihin mo sa akin, sino ang nagtanong sa iyo na pumunta? Bakas ang gulat sa mga mata ng babae. Nagmamadali niyang sinabi, ako. Walang nagtanong sa akin na sumama. Mula sa kanyang ekspresyon, mas sigurado si Chinyu sa kanyang iniisip. Tiningnan ni Chinyu ang sugat sa kanyang dibdib at sinabi sa malalim na boses, napakawalang awa mo. Mag-ingat ka. Nang marinig ang mga salita ni Chinyu, ang babae ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at hindi maiwasang bahagyang ibaba ang kanyang ulo. Nag-isip sandali si Chinyu at pagkatapos ay sinabi, mauna ka na. Babalik ako mamaya. Nang marinig ito, ang babae ay nagmamadaling tumango at sinabing, okay, salamat, Mr. Chin. Pagkaalis ng babae, dirdiretsong lumabas si Chinyu sa main door. Talagang ba makuha ka ng simpatiya, hindi ba? Nang makitang pumayag si Chinyu, muli siyang kinutya ni Yan Jinyao. Tinulyapan siya ni Chinyu at sinabing, paano lumaki ang iyong asshole sa iyong mukha? Layuan mo ako. Mabaho yata. Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Yan Jinyao. Bahagya siyang ngumuso at sinabing, vulgar thing. Hindi mapakali si Chinyu kay Yan Jinyao. Tumalikod siya at lumabas ng mansyon, dirdiretsong naglakad patungo sa Martial Arts Academy. Sa kagubatan, malamig na nakatingin si Lola Chin sa babaeng ito. Kalahating oras na. Nasaan siya? Sabi ni Lola Chin na may malamig na ekspresyon. Mabilis na sinabi ng babae, Lola Chin, sinabi niya talaga na malapit na siya rito. Mangyaring maghintay ng kaunti pa. Naiinip na sinabi ni Lola Chin, idiot, naloko ka na naman ba niya? Hindi. Imposible. Nangako talaga siya sa akin. Bakas ang gulat sa mukha ng babae. Pinaikit ni Lola Chin ang kanyang mga mata. Magsasalita na sana siya nang maramdaman niya ang isang bakas ng panloob na Chin na papalapit sa kanya. Darating siya. Ang mga labi ni Lola Chin ay kumerba sa isang malamig na ngiti.
Sa ilang sandali, lumitaw ang figure ni Chinyu sa kanilang dalawa. Lola Chin, nandito na siya. Excited na sabi ng babae. Walang sinabi si Lola Chin. Tahimik lang siyang tumingin kay Chinyu, na nasa hindi kalayuan. Lola Chin, ipinangako mo sa akin ang bloodline. Hindi mo dapat kalimutan, maingat na sabi ng babae. Tinulyapan siya ni Lola Chin at saka ngumisi. Huwag kang mag-alala, syempre hindi ko ito makakalimutan. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, biglang iniunat ni Lola Chin ang kanyang natuyot na malakoko na palad at sinampal ang ulo ng babae. Sa malutong na kaluskos, diretsyong nabasag ang ulo ng babae. Basura gusto din hawakan ang bloodline. Simpleng wishful thinking lang iyon, malungkot na sabi ni Lola Chin. Nang makita ang eksenang ito, walang magawang umiling si Chinyu. Pinalaan na siya ni Chinyu, ngunit sa huli, namatay pa rin siya dahil sa sarili niyang kasakiman. Walang awa ka talaga. Hindi ka ba natatakot na masira ang reputasyon mo? Tumingin si Chinyu kay Lola Chin at malamig na sinabi. Walang pakialam na sinabi ni Lola Chin, ikaw ang pumatay sa kanya. Bakit ako matatakot? May masamang balak si Chinyu laban sa babaeng estudyante. Natatakot siyang malantad ang bagay na iyon, kaya pinatay niya ito ng walang awa, walang pakialam na sabi ni Lola Chin habang nasa likod niya ang mga kamay. Kabanata 756, ang propesya ng mga nakatataas. Inilagay ni Lola Chin ang kanyang mga kamay sa likod niya at mukhang walang pakialam. Tumingin si Chinyu kay Lola Chin sa harap niya at ninisyan. Gusto mo bang i-frame ako? Hehe, nagsasabi ako ng totoo. Sa tingin mo ba lahat ay maniniwala sa akin o sa iyo? Mayabang na sabi ni Lola Chin. Hindi mapakali si Chinyu na makipag-usap sa kanya ng walang kaparerekan at agad na nagtanong, sabihin mo sa akin, bakit ka pumunta sa akin sa kalagitnaan ng gabi? Agad na nanliit ang mga mata ni Lola Chin. Isang malakas na hangarin ng pagpatay ang lumabas sa kanyang katawan. Para turuan ka ng leksyon, syempre. Malamig na sabi ni Lola Chin. Turuan mo ako ng leksyon. Medyo nagulat si Chinyu. Ano? Hindi gumana ang AOZA na pinadala mo, kaya ikaw na mismo ang gagawa ngayon. Walang itinago si Lola Chin at walang pakialam na sinabi, tama. Mukhang wala kang tiwala sa hayop na pinalaki mo. Paulit-ulit mo akong pinipilit, persegido ka talaga. Gumisi si Chinyu. Pinaikit ni Lola Chin ang kanyang mga mata at sinabing, hindi matatalo si Blackie. Walang makakatalo sa kanya. Gusto kong gawin siyang invincible. Pinalakpakan ni Chinyu ang kanyang mga tainga at sinabing may kaunting panunuya, papipilayan mo ba ako, o papatayin mo ba ako? Kailangan ko lang saktan ka. Gumisi si Lola Chin, inihayag ang isang subo ng dilaw ng ngipin. Ang kanyang masasamang panloob na chi ay bumalot sa buong kagubatan ng bundok, at ang malakas na hangarin sa pagpatay ay naging malakas na hangin na parang isang matalim na talam, na pumuputol sa buhay ng mga tao. Narinig mo naman diba? Ni-record ito. Nang akmang kikilos na si Lola Chin, biglang kinuha ni Chinyu ang kanyang telepono. Kaagad namang nagmula sa kabilang dulo ang lalaking may boses ng bigot. Huwag mag-alala, lahat ng ito ay naitala. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Lola Chin. Sa isang pitik ng kanyang daliri, diretso niyang binasag ang telepono ni Chinyu. Walang kwenta. Natakot ako na sirain mo ang phone ko, kaya sinadya kong i-on ang voice chat sa mga kaibigan ko. Gumisi si Chinyu, na nagpakita ng napakatalino ng ngiti. Matanda ka na. Sa palagay ko hindi sapat ang iyong nalalaman tungkol sa mga modernong high-tech na produkto, tama ba? Agad na nagalit si Lola Chin. Walang tigil ang panginginig ng mukha niya na puno ng kulubot. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Lola Chin at sinabing, kung ayaw mong makita ng lahat ang iyong mukha, mas mabuting huwag mo na akong paglaruan. Kung hindi, ipinapangako kong mawawalan ka ng reputasyon sa iyo at sa hayop na pinalaki mo. Pinandilatan ni Lola Chin si Chinyu at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, ikaw na munting hayop, dudurugin kita. Gumisi si Chinyu at sinabing, huwag kang mag-alala, kapag naging martial saint ako, ikaw ang una kong papatayin. Pagkasabi nito, tumalikod si Chinyu at umalis. Tinitigan ni Lola Chin si Chinyu.
Ang kanyang buong katawan ay napuno ng isang malakas na layunin ng pagpatay. Habang pinapanood niya si Chinyu na umalis, nanginginig ang buong katawan ni Lola Chin. Gayunpaman, sa huli, wala siyang nagawa at hinayaan si Chinyu na umalis sa kanyang paningin. Hindi niya inaasahan na ang kanyang maingat na plano ay madaling malutas. Tuldok tuldok tuldok. Kinabukasan, si Chinyu at ang lalaking may bigot ay magkasamang naglakad sa pangunahing kalye ng Martial Arts Academy. May isang mystic realm sa unahan, sabi ni Chinyu, na itinuro ang mystic realm na naramdaman niya noong nakaraan. Ang lalaking may bigot ay bumulong, paano mo nalaman? Hindi ko maipaliwanag sa iyo ngayon, sabi ni Chinyu, na ikinakaway ang kanyang kamay. Habang nag-uusap sila, nabangga nilang dalawa sina Lola Chin at Blackie. Tila sinadya nilang hanapin si Chinyu at humaharang sa kanilang daan. Ang lalaking may bigot ay nagmamadaling nagtago sa likod ni Chinyu na may mapagbantay na ekspresyon. Si Chinyu, sa kabilang banda, ay tumingin sa kanilang dalawa ng walang ekspresyon. Anong meron? May gagawin ka ba? Malamig na tanong ni Chinyu. Pinaikit ni Lola Chin ang kanyang mga mata at sinabing, munting bastard, mas mabuting huwag mong ikalat ang video sa paligid. Nang makita ito, hindi napigilan ni Chinyu na matawa. Bakit? Nandito ka ba para maghanap ng impormasyon? Sabi ni Chinyu na may halong pang-iinis. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Lola Chin, at ang kanyang mga payat na kuko ay hindi napigil ang makuyam. Tulad ng sinabi ni Chinyu, natakot si Lola Chin na ikalat ni Chinyu ang video. Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi ka babalik at naghahanap ng gulo, ginagarantiya ko na hindi kakalat ang video, walang pakialam na sabi ni Chinyu. Isang hakbang pasulong si Blackie, at ang kanyang itim na mga mata ay malamig na tumitig kay Chinyu. Kung manalo ako, paano mo sirain ang video? Tanong ni Blackie. Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at ngumiti. Oo naman. Malamig na sabi ni Blackie, mas mabuting tuparin mo ang iyong salita. Huwag kang mag-alala, wala kang pagkakataong manalo, walang pakialam na sabi ni Chinyu. Pagkatapos sabihin ito, handa nang umalis si Chinyu at ang lalaking may bigot. Ikaw ang nag-record kagabi diba? Sa oras na ito, biglang tumingin si Lola Chin sa lalaking may bigot na may malungkot na ekspresyon. Nagdilim ang mukha ng lalaking may bigot. Nilakasan niya ang sarili at sinabing, kalokohan. Maaga akong natulog kagabi. Hehe. Gumisi si Lola Chin. Mas mabuting mag-ingat ka. Kung maling tao ang sinundan mo, madaling mawala ang buhay mo. Tuyong umubo ang lalaking may bigot. Naisip niya sa kanyang sarili, dahil nasaktan ko na siya, bakit kailangan ko pa ring maging differential sa kanya? Sa pag-iisip nito, itinuwid ng lalaking may bigot ang kanyang likod at sinabing, Old bastard, sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo? Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Lola Chin. Pamuka ang bibig niya at magsasalita na sana nang biglang tumunog ang phone niya. Matapos makonekta ang tawag, agad na nagpakita ng magalang na ekspresyon si Lola Chin. Okay, pupunta ako kaagad, sabi ni Lola Chin na may tumango at nakayuko. Pagkatapos ibaba ang telepono, itinuro ni Lola Chin si Chinyu at ang lalaking may bigot at malamig na sinabi, tingnan natin kung hanggang kailan ka maaaring maging mayabang. Pagkasabi nito, nagmamadaling umalis si Lola Chin. Sa pagtingin sa likod ni Lola Chin, hindi mapigilan ni Chinyu na bahagyang sumimangot. Walang masyadong tao na kayang gawing kagalang-galang si Lola Chin. Hindi kaya, tawag mula sa mga nakatataas. Biglang may nahulaan si Chinyu. Tulad ng hula ni Chinyu, ang tawag na ito ay mula sa mga nakatataas. At ang nilalaman ng tawag ay hilingin kay Lola Chin na dumalo sa isang pulong. Tuldok tuldok tuldok, sa meeting room. Nakatago pa rin sa dilim ang 8 mas mataas na tao. Sa malaking meeting room, mukha lang ni Lola Chin ang makikita. At sa pagkakataong ito, kahit si Zia Hang ay hindi kwalipikadong dumalo sa pulong na sapat na upang ipakita ang kahalagahan nito. Welcome back, higher ups, magalang na sabi ni Lola Chin. Natahimik ang eksena. Pagkaraan ng ilang sandali, may nagsabi, ang ating mga tao ay nag-isip ng mga lihim ng langit at nakakuha ng isang propesya.
Walang sinabi si Lola Chin at hinintay ang kanyang follow-up. Ang propesya na ito ay may kaugnayan kay Chinyu. Isa pang boses ang narinig. Biglang nagtaas ng ulo si Lola Chin. Nagtataka niyang sinabi, ano? Anong propesya ito? Ayon sa propesya, isang martial saint ang lilito sa mundong ito. Ang boses ng mga nakatataas ay nagmula sa dilim. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lola Chin at nagmamadaling sinabi niya, pwede bang, ang martial saint na iyon ay si Chinyu? Tama iyan. Ayon sa propesya, si Chinyu ay magiging martial saint na iyon. Agad na namutla ang mukha ni Lola Chin. Alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng isang martial saint na lumitaw sa mundong ito. Kabanata 757, Martial Saint. Nag-aalalang sinabi ni Lola Chin, hindi ba't sinabi ng mga tao na ang martial saints ay hindi na maaaring lumitaw sa kasalukuyang panahon? Tama na. Karaniwan, imposibleng lumitaw ang isang martial saint sa kasalukuyang panahon. Hindi alintana kung isa kang prodigy o malakas ang bloodline mo, imposibleng maging martial saint ka. Kung hindi, ang mga taong tulad ni Yeqing, Jiang He, at iba pa ay magkakaroon ng pagkakataon na maging isang martial saint. Gayunpaman, ang kasalukuyang hula ay si Chinyu ang wawakasan ng deadlock na ito. Nang marinig ang mga salitang ito, naramdaman ni Lola Chin ang lamig sa kanyang gulugod. Alam na alam niya na si Chinyu ay isang banta sa Martial Arts Association, ngunit hindi niya akalain na si Chinyu ay tot-ontong sa Martial Saint Realm. Hindi lang si Lola Chin, kundi ang buong Jingdu Martial Arts Association ay nag-isip din. Sa makatuwid, kahit na gumawa sila ng mga hakbang laban kay Chinyu, hindi sila masyadong lumayo. Tumpak ba ang hula? Tanong ni Lola Chin na ayaw. Hindi ko alam, ngunit ang hula ay hindi kailanman mali, malamig na sabi ng isang nakatataas. Kinagat ni Lola Chin ang kanyang mga ngipin, tumayo at nagtanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Malamig na sinabi ng isang nakatataas, gamitin ang lahat ng paraan para maalis kaagad si Chinyu. Hindi natin siya dapat bigyan ng kahit kaunting pagkakataon na maging isang martial saint. Tama na. Sa mga kakayahan niya ngayon, hindi na siya worth mentioning. Agad na kumunat ang noo ni Lola Chin. Matagal siyang nag-alinlangan bago siya tumayo at sinabing, pero, nakipagkasundo ako kay Chinyu. Maaari mong ibalik ang iyong kasunduan. Huwag sumunod sa yapik ng pamilyahan, malamig na sabi ng isa sa mga nakatataas. Sinabi ni Lola Chin na may bahagyang panghihinayang, pero ako. Napirmahan ko na ang aklat ng Heavenly Guardian kasama si Chinyu. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang eksena ay biglang natahimik. Kung matatalo ako, kailangan kong hayaan si Chinyu na makapasok sa pangalawang Mystic Realm, patuloy ni Lola Chin. Agad na nagyelo ang kapaligiran sa pinangyarihan. Puno ng pagsisisi sa sarili ang mukha ni Lola Chin. Bigla siyang tumayo at sinabing, kung matatalo ako, handa akong kunin ang aking kaluluwa, at tiyak na hindi ko dadalhin si Chinyu sa pangalawang Mystic Realm. Hindi. Itinanggi ng mga nakatataas ang mga salita ni Lola Chin. Hindi ka namin makikitang mamatay, kaya huwag kang mag-alala. Dalhin mo rito ang iyong alaga, at bibigyan namin siya ng kapangyarihan. Puno ng pananabik ang mukha ni Lola Chin. Nagsasabi ka ba ng totoo? Halos manginig ang boses ni Lola Chin. Ano sa tingin mo? Malungkot na sabi ng isang higher up. Nagmamadaling sinabi ni Lola Chin, okay. Pupunta ako at dadalhin si Blackie ngayon. Salamat, mga nakatataas. Halos lumuhad siya sa lupa. Halata sa sarili ang pagkasabik niya. Sa tulong ng mga nakatataas, siguradong mananalo si Blackie. Pagkatapos ng meeting, mabilis na hinanap ni Lola Chin si Blackie. Dinala niya si Blackie pabalik sa Jingdu Martial Arts Association at pagkatapos ay dinala siya sa Mystic Realm. Tuldok. Sa sandaling ito, walang alam si Chinyu tungkol dito. 3 araw na lang ang natitira. Bihira para kay Chinyu na magkaroon ng oras para magpahinga. Nakahiga siya sa looban at nababad sa araw buong araw. Tuwang-tuwa siya. Malapit ka nang makipaglaban sa Heaven Swallow ang Python. Bakit hindi ka man lang nag-aalala? Ang lalaking may bigot ay tumingkayad sa dingding at ungol habang kumakain.
Napangiti si Chinyu at sinabing, nakipag-away ako kay Blackie kahapon. As expected, hindi ko siya kapareha. Iminulat ng lalaking may bigot ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ka ba natatakot na mayroon siyang isang uri ng trumpo? Kung mayroon siya, mayroon din ako, sabi ni Chinyu na may mahinang ngiti. Si Chinyu ay hindi natatakot sa sinuman pagdating sa pundasyon ng mga spelang. Kahit na ito ay ang Jingdo Martial Arts Association. Sa nakalipas na ilang araw, nagmumula ang mga boses sa katabing mansyon ni Yan Jingyao sa buong araw. Parami ng parami ang mga alagad niya. Sa katanyagan na naipon niya sa paglipas ng mga taon at sa background ng pamilya Yan, maraming tao ang sumunod sa kanya. Sa loob lamang ng ilang araw, si Yan Jingyao ay may halos 20 disipulo. Ang ganitong uri ng karisma ay talagang nakakagulat. Sa isang kisap mata, 2 araw na ang lumipas. Isang araw na lang ang natitira bago niya ipaglaban si Blackie. Kakaiba iyon. Nang hapong iyon, pumasok ang lalaking may bigot mula sa labas ng pinto. Anong mali? Casual na tanong ni Chinyu. Hinawakan ng lalaking may bigot ang kanyang baba at sinabi sa mahinang boses, hindi ko nakita sina Blackie at Granny Chin nitong mga nakaraang araw. Iniisip ko kung anong mga trick ang nilalaro nila. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pag-iingat. Sa pagkakataong ito, ang panalo o pagkatalo ay napakahalaga kay Chinyu. Hanggat nanalo siya, mahahanap niya si Yan Rozo, kaya talagang hindi siya ma-accident. Noong una ay gustong tawagan ni Chinyu si Zia Hang, ngunit nang hawakan niya ang kanyang bulsa, naalala ni Chinyu na ang kanyang telepono ay sinira ni Lola Chin. Sa panahong ito, hindi maginhawa ang walang telepono, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Matapos mag-isip sandali, nagpa siya si Chinyu na lumabas at bumili muna ng telepono. Kasabay nito, inilabas niya si Xiaoyu para mamasyal. Kung tutuusin, siya ay isang maliit na babae, kaya hindi nararapat na manatili siya sa bahay buong araw. Sa makatuwid, tinawag ni Chinyu si Xiaoyu at umalis sa Martial Arts Academy. Nakarating sila sa pinakamalaking shopping mall sa Jingdo. Mayroong isang dagat ng mga tao dito, at ito ay napakabuhay. Napakalaki at komprehensibo ang shopping mall na ito. Tingnan mo, may dayuhan. Itinuro ng lalaking may bigot ang blonde na babae sa di kalayuan at sinabing. Kaya siya ay isang malaking banyagang mare, ang lalaking may bigot ay ungol. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, isara mo ang iyong bibig o lumayo ka sa akin. Ano ang dapat ikatakot? Hindi niya pa rin maintindihan, ungol ng lalaking may bigot. Hindi na mapakali si Chinyu sa lalaking may bigot at agad na bumili ng cellphone. Nang matapos siya, tumingin si Chinyu kay Xiaoyu at sinabing, hintayin mo ako sandali, tatawag ako. Dahil doon, tumalikod si Chinyu at pumasok sa banyo. Kinuha niya ang phone niya at dinial ang number ni Zia Hang. Maya-maya ay sinagot na ang tawag. Zia Hang, saan nagpunta si Lola Chin kamakailan? Diretsong tanong ni Chinyu. Sinabi ni Zia Hang sa malalim na boses, mukhang dinala niya si Blackie sa Mystic Realm. Sa Mystic Realm. Agad na kumunat ang noo ni Chinyu. Huminto si Zia Hang at nagpatuloy, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang ilang masamang balita. Nakabalik na ang 8 mas mataas. Mas mabuting mag-ingat ka. Nanatiling tahimik si Chinyu. Gaya ng inaasahan, ito ay tulad ng nahulaan ni Chinyu. Mukhang ang tawag na natanggap ni Lola Chin ilang araw na ang nakalipas ay talagang nanggaling sa mga nakatataas. Huminga ng malalim si Chinyu. Zia Hang, alam mo ba ang nilalaman ng pulong na iyon? Tanong ni Chinyu. Hindi ko alam. Wala akong karapatang lumahok sa pagpupulong na ito, sabi ni Zia Hang. Dahil dito, lalo pang nag-alala si Chinyu. Nakuha ko. Pinaba ni Chinyu ang telepono. Matagal siyang nakatayo sa banyo, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, mukhang kailangan kong maghanda ng contingency plan. Kabanata 758, Pamilya ng mga lihim sa langit. Pagkalabas ng banyo, nakita ni Chinyu si Xiaoyu at ang lalaking may bigot na naghihintay sa kanya sa pintuan. Nagulat si Chinyu, bakit hindi ka lumabas at tumingin sa paligid ng mall? Ano ang dapat tingnan sa mall?
Umiling si Xiaoyu. Ikinalat ni Qingyu ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, hindi ba mahilig mag-shopping ang maliliit na babae? Hindi gaanong sinabi ni Xiaoyu tungkol dito. Itinuro ng lalaking may bigot sa itaas at sinabing, ang pinakamataas na palapag ng mall na ito ay isang anti-gong palengke. Pilasan mo at tingnan mo. Baka makapulot ka ng ilang kayamanan. Antique Market. Isang bakas ng interes ang lumitaw sa mga mata ni Qingyu. Si Qingyu ay natural na hindi interesado sa mga ordinaryong antique. Ngunit sa mga anti-gong ito, malamang na may ilang hindi kilalang kayamanan ang nakatago. Pagkatapos ng lahat, ang mundo ng martial arts ng maraming taon na ang nakaraan ay ganap na naiiba mula sa kasalukuyan. Tara na. Tumango si Qingyu. Umakyat silang tatlo sa taas. Nakarating sila sa pinakataas na palapag. Pagkapasok nila sa pinto, naramdaman ni Qingyu ang bakas ng isang masamang panloob na qi. Kahit na ang panloob na qi ay hindi siksik, ito ay isang tunay na madilim na enerhiya. Mukhang may mga kayamanan talaga sa palengke ng mga anti-gong ito. Huminga ng malalim si Qingyu. Sumimangot din si Xiaoyu at sinabing, may dark energy. Marahil ito ay isang anti-gong na hukay mula sa libingan. Inilabas ni Qingyu ang kanyang divine sense at sinakop ang buong antique market. Hindi nagtagal, nalaman ni Qingyu na maraming martial artist ang nagtatago sa anti-gong palengke na ito. Mayroong inner strength grandmasters, martial marquises, at kahit isang martial marquis sa tuktok ng martial marquis realm. Yes. Sa pagkakataong ito, biglang nakalanghap ng malamig na hangin ang lalaking may bigot. Kinagat niya ang kanyang ilong at medyo nagulat na sinabi, palagi kong nararamdaman na may ilang kayamanan dito na tumatawag sa akin. Pinapatawag ka. Sumimangot si Qingyu, baka sa mukha niya ang pagkalito. Ipinaliwanag ng lalaking may bigot, bagaman dalubhasa ako sa arkeolohiya, maraming beses, ang kayamanan ang tumatawag sa akin. Sa madaling salita, napilitan akong maging eksperto sa arkeolohiya. Walang hiya. Hindi mapigilan ni Qingyu na iikot ang kanyang mga mata sa lalaking may bigot. Walang sinabi ang lalaking may bigot. Naramdaman niya ang tawag at humakbang pasulong. Sumunod sa likuran niya sina Qingyu at Xiaoyu. Pumikit ang lalaking may bigot at umasa sa tawag na maglakad pasulong. Pagkatapos mag-ikot-ikot, dumaan siya sa maraming anti-gong stall. Sa wakas, huminto ang lalaking may bigot sa isang napakalaking stall. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at sinabi sa malalim na boses, narito na. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang ilang mga kayamanan sa stall. May mga sandata, espiritual na artifact, mga pintura, at mga antigo. Inilabas ni Qingyu ang kanyang divine sense at tinakpan ang stall. Hindi nagtagal, naramdaman ni Qingyu ang isang bakas ng panloob na qi mula sa mga antique. Ito ay talagang isang kayamanan, gulat na sabi ni Qingyu. Napasinghot ng ilong ang lalaking may bigot at patuloy na hinahawakan ng palad ang mga antique. Si Qingyu ay hindi rin nanatiling walang ginagawa. Ginamit niya ang kanyang makapangyarihang divine sense para maghanap ng mga kayamanan. Hindi nagtagal, sabay na nilagay ni Qingyu at ng lalaking may bigot ang kanilang mga kamay sa isang kalabasa. Ang kalabasa ay mukhang ordinaryo, at ang ibabaw nito ay halos pumutok. Nagpalitan ng tingin si Qingyu at ang lalaking may bigot. Mukhang pareho sila ng ideya. Mukhang ordinaryo ang calabash na ito, at walang masyadong internal qi fluctuation, ngunit nararamdaman ko ang napakatandang aura na nakatago dito, sabi ni Qingyu sa malalim na boses. Sabi ng lalaking may bigot, I can feel it. Itong kalabasa ang nagpatawag sa akin. Inabot ni Qingyu at kinuha ang long sa kanyang kamay. Tumingin siya sa may-ari ng stall at nagtanong, magkano ang long? Sinulyapan ng may-ari ng stall si Qingyu at sinabing, 5 bilyon, o katumbas na kayamanan upang ipagpalit dito. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Qingyu at ng lalaking may bigot. 5 bilyon. Bakit hindi ka magnakaw ng pera? Sabi ng lalaking may bigot na nanlalaki ang mata. Inilibot ni Qingyu ang kanyang mga mata at sinabing, ang ibig niyang sabihin ay ayaw niyang palitan ito ng pera, kaya sinabi niya ang labis na halaga. Marunong na tao. Tumango ang may-ari ng stall at sinabi.
Napakamot ng ulo ang lalaking may bigot at agad na kumuha ng kayamanan sa kanyang spatial magic artifact. Sa loob ng ilang panahon, ang lahat ng uri ng espiritual na artifact ay lumitaw ng sunod-sunod. Ang nakakagulat ay ang mga espiritual na artifact na ito ay pawang mga dekalidad na bagay. Pati ang may-ari ng stall na nasa harapan niya ay natigilan. Lumunok siya at sinabing, saan ka nakakuha ng napakaraming espiritual na artifact? Ikinaway ng lalaking may bigot ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-alala tungkol dito. Pumili ka na lang ng isa. Ang may-ari ng stall ay hindi tumayo sa seremonya. Agad siyang nagsimulang pumili mula sa tumpok ng mga espiritual na artifact. Pagkalipas ng ilang minuto, kinuha ng may-ari ng stall ang isang butil at sinabing, ito. Tinulyapan ng lalaking may bigot ang butil at bangulong, masyado kang mapili. Ito ay isang Buddhist bead mula sa mga kanlurang rehiyon. Naglalaman ito ng bakas ng kapangyarihan ng Budismo. Ano? Hindi ka sumasang-ayon. Kung hindi ka pumayag, kalimutan mo na. Nagkunwari ang may-ari ng stall na bawiin ang lang. Sinong nagsabing hindi ako papayag? Ang lalaking may bigot ay balisang pinigilan ng may-ari ng stall. Nakangiting sabi ng may-ari ng stall, okay, then it's settled, ako. Ang tambak ng walang kwentang scrap metal. May lakas ka ng loob na ilabas sila. Nang malapit ng magkasundo ang dalawang panig, may biglang nagsalita sa gilid. Isang magandang binata ang nakatayo sa gilid ni Chinyu. Kumunat ang noo ni Chinyu. Ang peak stage na internal chi ni Marshall Marquis na ngayon lang ay nanggaling sa katawan ng binatang ito. Mas lalong nahirapang makita ang lakas ng dalawang matandang sumunod sa kanya. Sino ang tinutukoy mo? Malungkot na sabi ng lalaking may bigot. Walang pakialam na sinabi ng binata, itapon mo na ang iyong nakatambak na bakal. Pinapahiya mo ang sarili mo. Naglakas loob ka bang sabihin na ito ay scrap metal? Agad namang nabalisa ang lalaking may bigot. Pinagsalikop niya ang kanyang manggas na puno ng galit ang mukha. How dare you speak to our young master like that? Nililigawan mo si kamatayan. Sa sandaling ito, ang dalawang matandang nasa tabi ng binata ay humakbang pasulong at sumigaw ng malakas. Ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng mga alon ng malakas na presyon, na nagpapahirap sa mga tao na huminga. Nagbago ang ekspresyon ng lalaking may bigot, at nagmamadali siyang nagtago sa likod ni Chinyu. Tinulyapan ng binata ang lalaking may bigot at walang pakialam na sinabi, hayaan mo akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Luo Yang. Maaari mo akong tawaging Young Master Luo. Luo Yang. Nang marinig ang titulong ito, agad na tumayo ang may-ari ng stall. Kaya ikaw ang anak ng Pavilion Master ng Pavilion of Heavenly Secrets. Paumanhin sa aking kawalan ng respeto. Magalang na sabi ng may-ari ng stall. Kumunat ang noo ni Chinyu. Pavilion ng mga makalangit na lihim. Ano iyon? Pinalaki ni Luo Yang ang lalaking may bigot at sinabing, dapat narinig mo na ang Pavilion of Heavenly Secrets, tama ba? Ang lalaking may bigot ay halatang takot at nagtago sa likod ni Chinyu nang walang sabi-sabi. Ang dalawang matandang lalaki sa tabi ni Luo Yang ay malamig na tumingin sa lalaking may bigot at sinabing, gaano kakalakas loob na insultuhan ang ating young master. Deserve mo ang isang sampal. Pagkasabi noon ay humakbang paarap ang dalawang lalaki at inabot ang lalaking may bigot. Sa sandaling ito, inabot ni Chinyu ang kanyang kamay at hinawakan ang mga braso ng dalawang lalaki. Young Master Luo, tama ba? Sumulyap si Chinyu sa kanya. Tiningnan ni Luo Yang si Chinyu pataas at pababa at sinabing, ano? Sinabi ni Chinyu, narito ang lahat para sa kayamanan. Dahil ito ay para sa kayamanan, ang may pinakamataas na presyo ang makakakuha nito. Hindi na kailangang makipag-away. Kabanata 759, Treasure Gourd. Ang kamay ni Chinyu ay mahigpit na nakahawak sa mga palso ng dalawang matandang lalaki. Ang panloob na chi ng magkabilang panig ay nagbanggaan sa dilim, na naging sanhi ng pagsabog ng hangin. Sumulyap si Luo Yang kay Chinyu at walang pakialam na sinabi, ito ay may katuturan. Pinakawalan ni Chinyu ang dalawang matandang lalaki. Sa sandaling binitawan niya ang mga ito, agad na sinabi ng dalawang lalaki sa malamig na boses, anak, may lakas ka. Hindi sila pinansin ni Chinyu.
Tumingin siya kay Luo Yang at sinabi, "Yang Master Luo, dahil sinabi mo na ang mga gamit ng kaibigan ko ay lahat ng scrap metal, kung gayon anong kayamanan ang handa mong ibigay?" Bahagyang bumantong hininga si Luo Yang. Iniunat niya ang kanyang palad, at isang kayamanan ang agad na nahulog sa kanyang palad. Ang kayamanan na ito ay kumikislap na may kakaibang liwanag sa kanyang palad. Ang liwanag ay medyo nakasisilaw, at sa ilang sandali, imposibleng makita kung ano iyon. Pagkaraan ng 10 segundo, unti-unting lumabo ang liwanag at nahayag ang tunay na anyo nito. Isang punyal ang inilagay sa palad ni Luo Yang. May mga pattern ng dragon na nakaukit sa punyal. Ang mga pattern ng dragon ay mukhang natural at malinaw na nagmula sa isang master. Divine Dragon Blade. Mukhang nakilala ng lalaking may bigot ang kayamanang ito. Ngumiti si Luo Yang nang walang pag-aalinlangan at sinabing, "Hindi masama, kilala mo ang Divine Dragon Blade. Mukhang may kakayahan ka." Natahimik ang lalaking may bigot at nakatitig sa Divine Dragon Blade. Pagkaraan ng ilang sandali, sumimangot ang lalaking may bigot at sinabing, "Hindi, ang punyal na ito ay kamukha ng Divine Dragon Blade, ngunit mayroon itong mga depekto." Itinuro niya ang pattern ng dragon sa dagger at sinabing, "Ang tunay na Divine Dragon Blade ay may dark red dragon patterns." Sinasabi na ito ay ginawa gamit ang dugo ng isang santo, ngunit ang isang ito ay matingkad na pula. Kung hindi ako mali, itong Divine Dragon Blade ay isang dekalidad na imitasyon, tama ba? Bahagyang sumimangot si Luo Yang at may bakas ng displeasure sa mukha niya. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti si Luo Yang nang walang pakialam at sinabing, "Tama. Ito ay talagang isang mataas na kalidad na imitasyon. Kung ito ang tunay na Divine Dragon Blade, sa tingin mo ba ay papayag akong ipagpalit ito sa malabong lang na ito?" Pagkasabi noon, iniba ni Luo Yang ang paksa at nagpatuloy, "Ngunit kahit na ito ay isang mataas na kalidad na imitasyon, ang kapangyarihan nito ay hindi maaaring maliitin." Pagkatapos niyang magsalita, hinawakan ni Luo Yang ang Divine Dragon Blade sa kanyang kamay at bahagyang iwinagayway ito sa kanyang harapan. Isang napakalakas na liwanag ang agad na lumabas. Ang malakas na enerhiyang ito ay halos basagin ang kawalan. Nag-iwan pa ito ng bakas sa dingding. Maging si Chinyu ay hindi maiwasang bahagyang matigilan sa gayong kapangyarihan. Isang imitasyon lamang ang may ganoong kapangyarihan. Kung ito ay isang tunay, gaano karaming kapangyarihan ang ipapakita nito? Lalong natulala ang stall vendor. Lumunok siya ng mariin at sinabing, "Yang Master Luo, handa akong makipagpalit sa iyo." Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Luo Yang. "Maghintay ka." Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Chinyu. Bahagyang kumunot ang noo ni Luo Yang at malungkot na sinabi, "Ano?" Ngumiti si Chinyu at sinabi, "Mayroon din akong kayamanan dito. Maaari mong tingnan." Nakasimangot ang vendor habang nakatingin kay Chinyu. Puno ng pag-asa ang mga mata niya. Pinitik ni Chinyu ang kanyang palad at nahulog ang isang tableta sa kanyang palad. Kulay lila ang tableta at may pahiwatig ng pabangong panggamot. "Ano ito?" Nagdududang tanong ng vendor. Walang pakialam na sinabi ni Chinyu, "Purple gold pill." Purple gold pill. Nang marinig ito, lahat ng naruroon ay hindi napigil ang mapasigaw. Maging si Luo Yang ay hindi maiwasang matukso. "Hindi masama." Tumango si Chinyu. Ang purple gold pill na ito ay personal kong pinino. Hindi mapigilan ni Luo Yang ang mapangiti. "Personal mo itong pinino. Alam mo ba nakakaunti ang mga tao sa mundo na maaaring pinuhin ang tabletang ito?" "Tama na. Ayon sa alam ko, maliban sa Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion, mukhang kakaunti ang mga tao na maaaring pinuhin ang tabletang ito." Sinabi rin ng matanda sa tabi ni Luo Yang. Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabing, "Tama, ngunit ako ay isang elder ng Divine Alchemist Pavilion. Hindi mahirap para sa akin na pinuhin ang tabletang ito." Isang elder ng Divine Alchemist Pavilion. Bahagyang kumunot ang noo ni Luo Yang. "Sino ka ba talaga?" Siya si Chinyu. Nagmamadaling tumalon ang lalaking may bigot at sinabing. Sa ngayon, kumalat na ang pangalang ito sa buong mundo. Kahit ang may-ari ng stall ay narinig na ang magandang pangalan ni Chinyu. "Ikaw si Chinyu." Bahagyang ipinikit ni Luo Yang ang kanyang mga mata.
Tumango si Chinyu at sinabing, tama. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Chinyu sa may-ari ng stall at nakangiting sinabi, hindi ko na kailangang sabihin patungkol sa paggamit nitong purple gold pill na ito. Ito ay dapat na mas mahalaga kaysa sa mataas na kalidad na imitasyon ng Divine Dragon Blade. Napalunok ang may-ari ng stall at patuloy na tumango. Oo. Ano ang pagpipilian mo? Diretsyong tanong ni Chinyu. Napatingin ang may-ari ng stall kay Luoyang at pagkatapos ay kay Chinyu. Pagkatapos, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, pinili ko ang purple gold pill. Pagkasabi noon ay inagaw niya ang purple gold pill. Ngumiti si Chinyu at tumango. Pinulot niya ang long sa lupa at nakangiting sinabi, akin ang long na ito. Medyo pangit ang ekspresyon ni Luoyang. Malamig niyang tiningnan si Chinyu at sinabing, Chinyu, gumawa ka ng mga kaaway sa lahat ng panig. Hindi mo ba naisip ang kahihinatnan? Sumulyap si Chinyu kay Luoyang at sinabing, ano ang ibig mong sabihin, Young Master Luo? Malamig na bumantong hininga si Luoyang at sinabing, nakasakit ka na ng maraming tao. Don't tell me gusto mong idagdag ang Pavilion of Heavenly Secrets sa listahan ng mga kaaway mo. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, Young Master Luo, tinatakot mo ba ako? Maiintindihan mo ito sa ganoong paraan, malamig na sabi ni Luoyang. Kung payag kang ibigay sa akin itong long, pwede akong magpanggap na hindi nangyari ang nangyari ngayon. Kung hindi, ikaw ang magdadala ng kahihinatnan. Ang ekspresyon ni Chinyu ay unti-unting naging malamig. I hate people who threatened me the most of my life. Luoyang, kung kaya mong katawinin ang Pavilion of Heavenly Secrets, mukhang hindi ganoon kahanga ang Pavilion of Heavenly Secrets, malamig na sabi ni Chinyu. Okay. Isinara ni Luoyang ang folding fan sa kanyang kamay at malamig na sinabi, maghintay tayo at tingnan. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod si Luoyang at umalis. Hindi mapakali si Chinyu kay Luoyang. Ang pagtawag sa kanya ng Young Master Luo ay tanda ng paggalang. Kung hindi niya ginawa, siya ay walang sino man. Pagkatapos kunin ang long, umalis sa stall si Chinyu at ang lalaking may bigot. Ano ang background ng Pavilion of Heavenly Secrets? Tanong ni Chinyu. Ang lalaking may bigot ay nagsabi sa malalim na boses, ang Pavilion ng mga lihim ng langit ay katulad ng Divine Alchemist Pavilion, ngunit ang Divine Alchemist Pavilion ay nagpino ng gamot habang ang Pavilion ng Heavenly Secrets ay nagpino ng mga sandata. Ang ama ni Luoyang ay isang dalubhasang tagapagdalisay. At the same time, top expert din siya. Ang pagpino ng mga armas ay karaniwang nangangailangan ng napakataas na antas ng paglilinang. Sa makatuwid, ang isang master refiner ay isang nangungunang eksperto. Bahagyang tumango si Chinyu, ngunit wala siyang pakialam. Sa anumang kaso, mayroon na siyang sapat na mga kaaway. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa isa o dalawa pa. Hindi siya natatakot na makagat pa ng mga kuto. Pagkatapos maglakad-lakad, hindi nakahanap si Chinyu ng anumang kayamanan na gusto niya. Kaya naman umalis na silang tatlo sa lugar. Pagkatapos bumalik sa Martial Arts Academy, kinuha ni Chinyu ang long. Ano ang napakahiwaga tungkol sa long na ito? Tiningnan ni Chinyu ang lalaking may bigot. Kinuha ng lalaking may bigot ang long at sinabi sa mahinang boses, hindi ko rin alam. Pagkatapos, naglabas siya ng isang bangkos ng mga anting-anting at idinikit sa long. Pagkatapos, ang lalaking may bigot ay pinagdikit ang kanyang mga palad at bangulong sa kanyang sarili, na tila siya ay naghahatid ng isang uri ng spell. Pagkaraan ng ilang minuto, nagsimulang mag-transform ang long. Nabasag ang basag na balat nito. Isang sinag ng lilang liwanag ang bumaril sa kalangitan. Kabanata 760, wala sa iyong negosyo. Ang lilang liwanag ay tumaas sa langit at nabasag ang kisame. Hinailan ni Chinyu si Xiaoyu at nagmamadaling umatras, natatakot na siya ay aksidenteng masugitan. Mahigit 10 minuto ang ilaw bago ito unti-unting nawala at bumalik sa kalmado. Matapos bumagsak ang lilang liwanag, sa wakas ay naihayag ng long ang tunay nitong anyo. Ang long ay kumikislap na may bahagyang lilang liwanag mula sa itaas hanggang sa ibaba. Wala na itong dating dekadenteng hitsura. Sa halip, napalitan ito ng hindi maipaliwanag na demonyo at banal na aura.
Ito ay, isang purple gold calabash. Kiniblot ng lalaking may bigot ang long at napasigaw sa gulat. Kumunot ang noo ni Chinyu at nagtanong, ano ang purple gold calabash? Ang lalaking may bigot ay sumulyap kay Chinyu at sinabing, isang top-notch magic artifact. Ang kapangyarihan nito ay hindi maisip. Magic artifact. Napakamot ng ulo si Chinyu. Ihahambing sa Divine Dragon Blade. Ang lalaking may bigot ay nagsabi sa malalim na boses, kung ikukumpara sa purple gold calabash, ang Divine Dragon Blade ay hindi na dapat banggitin. Pagkatapos sabihin iyon, hinawakan ng lalaking may bigot ang purple gold calabash at nag-inject ng tipak ng espiritual na enerhiya dito para i-activate ang magic artifact. Sa isang iglap, ang purple gold calabash ay sumabog na may nakakatakot na ningning. Ang ningning na ito ay yumanig sa buong silid. Ang ningning ay bumaril sa malayo, at pagkatapos ay dahan-daang nawala. Muling bumalik sa kalmado ang lahat. Ang mapanirang kapangyarihan na nasa loob nitong purple gold calabash ay naging sanhi ng walang katapusang panginginig ng mga tao. Napakalakas ng puwersa, bulalas ni Chinyu. Ang lalaking may bigot ay sumulyap kay Chinyu at sinabing, hindi ito ang pinaka-nakakatakot na aspeto nito. Ang pinaka-nakakatakot na aspeto ay ang purple gold calabash na ito ay maaaring magpakita ng iba't ibang kapangyarihan ayon sa lakas ng gumagamit. Walang pinakamataas na limitasyon. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Walang upper limit. Ito ay masyadong nakakatakot. Kailangang malaman ng isa na gaano man kahusay ang isang magic artifact, may limitasyon. Habang lumalakas ang lakas ng user, unti-unting nagiging hindi karapat-dapat banggitin ang lahat ng magic artifact. Ang mga magic artifact na walang limitasyon ay napakabihirang. Ito ay bihirang makakita ng isa sa buong mundo. Nataman ko itong mayaman. Tinaktan ko ito ng mayaman. Excited na sabi ng lalaking may bigot. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng ideya si Chinyu. Tiningnan niya ang lalaking may bigot at sinabing, subukan mo akong salakayin gamit itong purple gold calabash. Natigilan ang lalaking may bigot. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Anong sabi mo? Napakamot sa tenga ang lalaking may bigot. Inulit ni Chinyu, gamitin mo ito para salakayin ako. Baliw ka ba? Ang kapangyarihan ng purple gold calabash na ito ay hindi maisip, ikaw. Huwag kang mag-alala. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay. Gusto ko lang subukan ang lakas ng katawan ko. Huwag mag-atubiling gawin ito. Sandaling natahimik ang lalaking may bigot, sa kabang ulong, baliw ka talaga. Kailangan mong mag-ingat. Oo. Tumango si Chinyu. Inilabas niya ang kanyang panloob na chi, at ang gintong liwanag ay agad na sumikat. Ang saintly body technique ay pinakawalan sa sukdulan sa sandaling ito. Isa itong top tier na magic artifact, kung tutuusin. Si Chinyu ay hindi nang ahas na pabayaan ito, at ang Divine Dragon Power ay lumitaw din sa sandaling ito. Matapos gawin ang lahat ng paghahanda, tiningnan ni Chinyu ang lalaking may bigot. Halika. Inihayag ng mga mata ni Chinyu ang kanyang determinasyon. Okay. Hindi na nagsalita pa ang lalaking may bigot. Inactivate niya ang purple gold calabash at itinutok ito kay Chinyu. Sa pag-iniksyon ng espiritual na enerhiya, muling kumikislap ng liwanag ang purple gold calabash. Kumalat ang mapanirang kapangyarihang iyon sa buong mansyon. Darating na. Ang lalaking may bigot ay umungal, at ang purple gold calabash sa kanyang kamay ay agad na nagpaputok ng mga alon ng nakakatakot na liwanag. Galit na umungol si Chinyu. Kinuyam niya ang kanyang kamao at sinuntok. Boom! Ito ay isang nakakatakot na banggaan. Ang buong lupa ay gumuho sa isang iglap. Maging ang tirahan ay dumagundong at gumuho sa isang iglap. Ang tirahan ni Yan Jinyaw sa tabi ay hindi rin nakaligtas sa sakuna at agad na naging mga guho. Anong nangyayari? Nagbago ang ekspresyon ni Yan Jinyaw at nagmamadali siyang pumunta sa langit. Sa isang sulyap, makikita na lamang niya na ang gintong kapangyarihan at ang lilang ningning ay nagbanggaan. Ang buong paligid ay natatakpan ng alikabok, at tanging dalawang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang nakikita niya. Bahagyang kumunot ang noo ni Yan Jinyaw, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa eksenang ito. Ano ba talaga ang ginagawa ni Chinyu?
Pamulong si Yan Jinyaw sa mahinang boses. Boom! Isa pang pagsabog ang tumunog. Kinansela ang dalawang ilaw sa sandaling ito. Ang katawan ni Chinyu ay agad na bumaril ng paputok. Nagluwa pa siya ng subo ng dugo. Chinyu, ang lalaking may bigot at si Xiaoyu ay nagmamadaling hinabol siya. Pinunasan ni Chinyu ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at sinabi sa mahinang boses, nakakatakot na kapangyarihan. Are you okay? Nakasimangot na tanong ng lalaking may bigot. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, okay lang ako. Maliit na sugat lang. Nakakatakot talaga ang purple gold calabash na ito. Lalong nakakatakot ang pisikal mong katawan, ungol ng lalaking may bigot. Wala pa akong narinig na sino man na makakalaban sa purple gold calabash sa kanilang pisikal na katawan ng hindi namamatay. Kinapa ni Chinyu ang kanyang kamao at ngumiti. Ayos lang. Si Chinyu ay lubos na nasisiyahan sa lakas ng kanyang katawan. Sa kanyang kasalukuyang katawan, walang sino mang mas mababa sa antas ng martial saint ang maihahambing sa kanya. Ibibigay ko sa iyo itong purple gold calabash, sabi ni Chinyu. Natigilan ang lalaking may bigot. Nagtataka niyang sinabi, talaga. Siyempre, nakangiting sabi ni Chinyu. Malaki ang naitulong mo sa akin. At saka, sinabi mo na itong purple gold calabash ay nagpapatawag sa iyo. Saglit na hindi alam ng lalaking may bigot kung ano ang sasabihin. Alam niya ang ibig sabihin ng purple gold pill. Bukod dito, sa lalaking may bigot, may layunin siyang mapalapit kay Chinyu. Ngunit hindi niya inaasahan na si Chinyu ay magiging bukas palad. Ibinigay niya ang isang purple gold pill para sa kanya at nasaktan pa ang young master ng Pavilion of Heavenly Secrets. Iniligpit niya ang lilang gintong kalabasa at nakangiting sinabi, may utang na loob ako sa iyo. Habang nagpapasalamat silang dalawa sa isa't isa, lumapit si Yan Jinyaw. Pinalaki niya si Chinyu at sinabing, Chinyu, anong uri ng spell ang sinasaliksik mo? Plano mo bang gamitin ang spell na ito para harapin si Blackie? Hindi bagay sa iyo. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata. Tinira mo ang mansyon natin, at sasabihin mo pa rin na wala ito sa atin. Sumigaw ang disipulo sa tabi ni Yan Jinyaw. Chinyu, mas mabuting isipin mo kung paano kami mabayaran. Kung hindi, hindi ka namin mapapatawad. Sigaw ng alagad. Tinulyapan siya ni Chinyu at sinampal siya. Ang malaking puwersa ay direktang ginawang puno ng dugo ang bibig ng disipulo, at ang kanyang katawan ay lumipad palabas. Wala man lang sinabi ang amo mo. Sino ka sa tingin mo? Malamig na sabi ni Chinyu. Hindi mo ako mapapatawad. How dare you try to threaten me? Nagbago ang ekspresyon ng alagad. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang sabihin ang isang bagay, ngunit nalaman niyang nabali ang kanyang panga, at hindi siya makapagsalita. Ang ekspresyon ni Yan Jinyaw ay sobrang pangit. Sa harap ng napakaraming tao, ang kanyang sariling mga tao ay binugbog. Siguradong hindi niya ito tatanggapin sa pagkakahiga. Pinaikit ni Yan Jinyaw ang kanyang mga mata at sinabing, Chinyu, hindi makatwiran na saktan mo ang aking disipulo ng ganoon lang. Napangiti si Chinyu at sinabi, hindi alam ng iyong disipulo ang etiquette. Tinuruan ko siya ng leksyon para sa iyo. Hindi na kailangang maging magalang. Lubhang madilim ang ekspresyon ni Yan Jinyaw. Huminga siya ng malalim at biglang sinampal si Xiaoyu.